South Phase 2 RFO limited units. Ito po yung inventory. Dito po, ang magandang mapili mo is around block number 29 kasi malapit po yan sa main gate. 21 medyo dulo ng bahagya, 20 medyo dulo ng bahagya. So yan na lang po talaga na natitira kasi lahat po is na-file na sa Pag-ibig. So limited units RFO para hindi tayo makahabol tayo bago mag-increase. Halimbawa, magkaroon na ng next phase, nagdadagdag kasi ng presyo and hindi natin sure kung may down payment na sa mga next project ni Pagsibol Village. Ito po ang block number 20. Ito pong side na to ang may mga available. Ayan. Kung magkapatid, pwede pa dyan, magkakatabi pa po yan. May mga available pang magkakatabi kung isang buong bahay or magkatabi ang car park. Meron pa. Ito yung rotonda kung saan tayo dumadaan. Ang model house, doon muna tayo nakikimodel house sa dulo, sa phase 4 na Pagsibol kasi hindi pa tayo pwedeng pumasok sa loob ng community. May mga naka-turnover na pero ongoing kasi ang construction nitong mga binibenta natin ngayon. Nag-clearing pa sila ng mga road. So, iniingatan natin na magkaroon ng mga disgrasya kasi ongoing pa ang construction. Mukha lang siyang maliit ay malaki sa mapa pero sa personal po, hindi naman siya ganun kalayo. Kasi nasa Pagsibol din naman kami nakatira. So, kahit libutin mo yung isang buong subdivision, hindi naman siya ganun kalayo. Pero kung may mga malalapit pa, like for block number 29, since ang available is 21 and 21, wala tayong ibang pagpipilian kasi lahat po is approved na sa Pag-ibig. Ito na ang pinaka mai-recommend ako. Ito, 29. At least, pag kanan mo, dito bahay na. Malapit po yan sa gate halos. Ganyan din halos ang location ng bahay ko. Pagpasok mo, ganyan na. Malapit lang po yan, walking distance po. Malapit po yan sa basketball and playground. And sa may bollard, sa may jogging path, yan siya. Ang mga available natin ngayon is block number 20. Kung may kinoconsider ka mga number, like, ayan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Yan po ay buong block number 20, isang block number 21 at tatlo yan po, may tatlo pa. Tatlo pang block number 29. Doon sa tatlong buyer ko, dito po tayo may kipag-unahan. At least 29 ka po makapili. Ang available po kasi is, kanina lang po yan binigay. Since daily tripping and daily reservation naman at nandito po ang aming office at nandito yung mga form, pwede ka pong maghanda. Nandito po yan, 29. Malapit po yan. Pwede mo na pong ihanda ang COE, latest ESAV sa MDF, pwede ka tang tulungan para makakuha ng mas mabilis para hindi ka na pumunta ng Pag-ibig. Pero kung may loyalty card ka, pwede mo nang i-attach pero kailangan pa rin ng MDF. Yung COE, 28,800 ang salary, basic na 26, pasok yan, basta may allowance ka. Na magtototal siya ng hanggang 28,800 kung bata-bata pa. Pero pag medyo may edad na ng kaunti, dapat po mga 29 plus. Check naman natin yan. Pag chinat mo ako, ika-qualify naman natin lahat ng mga requirements. Bago ka mag-tripping, i-guide naman po kita. To government ID, para PhilHealth, lahat ng primary. Lahat ng meron kang ID, dalhin mo na. Pwede naman yan i-submit lahat. Para walang mag-cause ng delay. Kung halimbawa may expire na isa, at least hindi na tayo magpapadala pa. Kasi mahal ang Lalamove fee. Yung pagpapalalamove mahal kasi. Pag urgent kasi kailangan Lalamove na. Para same day ang pag-deliver, same day ma-receive ni developer. Company ID, 3 specimen signature. Basta lahat ng ID, i-xerox ng back-to-back, colored para sobrang clear na siya. Tapos 3 original pirma. 3 months payslip kung BPO, pero kung private or government employee, 2 months payslip na lang i-provide mo. Buong buwan ng December and November. Birth certificate, naka-PSA kung single ka. Kung kasal ka na, naka-PSA pa din. Tapos attach ka ng 2 valid ID ng asawa mo. Ano bang tawag dyan? Yung mga primary lang po ha. Wag pong isasama yung PhilHealth. Lahat po primary.
Ngayon, lahat ng ID na meron, idalhin mo na lang din po. Kasi may mga chances na may nag-expire na passport na expire. Yung iba ang ipapasa natin para maiwasan ang cost ng delay kasi RFO, ito po, lipad agad ito sa bundle kapag okay na ang mga requirements. TIN ID, kailangan, ID talaga ang kailangan. MDF, yung kumukuha sa pag-ibig. 4 pieces ng 1 by 1 picture. Ang gawin mo dito, print out mo sa Photoshop na. Wag na kung saan-saan para siguradong rough, hindi glossy, hindi nagpe-fade para wag ipaulit. Kasi pag na-reject, magkukos ng delay, papadala mo na naman, lalamove, mahal po. 4 pieces. Lagyan mo na lang ng pangalan para kung mawala man, edi mabilis hanapin. Meralco bill, latest, syempre hindi nakapangalan sa'yo. Mag-attach ka ng barangay clearance for housing loan purposes. Full name mo, pero ang address na nasa Meralco, at as in kung ano ang nasa Meralco, yun ang ipalagay mo. Huwag mong ipalagay yung nasa ID kasi baka taga ibang lugar ka pa. Hindi siya pwede. Billing kasi to, yung billing address. Kaya dapat yung ano yung nasa Meralco, kung nangungupahan ka, ayun, kung saan ka nakatira. Yun yung naman ang kailangan. Barangay clearance for housing loan purposes, ang address nasa Meralco, dalhin mo Meralco pagkukuha ka. Itong RA, meron ako yan sa office, yung pinifill outan, help seminar, tutulungan kita para mabilis. So, ganyan lang, mabilis lang. So, kung matagal ka na nag-observe kay Pagsibol at nakapag-decide ka na, habol tayo sa block number 29 kasi wala na talaga tayong ibang option na malapit sa gate 20 na halos ang mga available. Ang kagandahan naman sa side ng 20, kung gusto mo ng tahimik, kanto kasi yan ng walang ibang dumadaan dyan, neighborhood mo lang. Compared naman kung dito ka, maingay yan kasi dito dumadaan ng mga tricycle, motor, sasakyan, kasi main road yan. Yun naman ang advantage kapag blocking mga ganyang side. Ang napunta sa'yo, neighborhood lang. So, tahimik ang side na yan. Keep in touch, chat mo ako kung interesado. Daily naman kami nasa Pagsibol. Office namin is open hanggang 6 PM open kami. Salamat.